sinisisihan ko ang kandilang simbolo ng diwa ng Scouting. Sa patnubay ng ating dakilang mitnubay ay formal ko nang binuksan ang kampungang ito. Narito na ang simbolo ng tapang, pananalig at mabuting liderato. Sa kabila ng banta ng Bagyong Uwan at masusing pagnilay-nilay, nagpasya ang mga scout leaders ng Aurora A. Quezon Elementary School Scouting Unit na ituloy ang pinakaabangan ng lahat, ang investiture. Sa diwa ng pagkakaisa at tiwala sa Diyos, sarili at kapwa, naging matagumpay ang isa sa pinaka-importanting bahagi ng scouting. Bagamat may pangamba, hindi nagpatinag ang mga scouts ng barkadahang scouting ng Aurora, nanindigan at isinulong ang isang adhikain na maging lingkod sa mga kabataan. Dahil dito, lalong nagdingning ang pinakamalaking scouting unit sa Manila. Ipinamalas na kapag may pananalig, may adhikain at may pagkakaisa, walang imposible anuman ang tahakin. Abangan ang paglalahad. Makinig kayo sa payo ng inyong mga magulang. Huwag makulit. Ilagay natin sa puso natin na tayo ay isang scout. Good morning! Welcome to the stage of Nixon TV, the official stage of Scouts Who Wanna Know. Narito po tayo ngayon sa Aurora Quezon Elementary School Scouting Unit para po sa isang makasaysayang investiture or pagtatalaga. Abangan niyo yan sa Nixon TV! Okay, ngayon po ay mapalad tayo dahil nakasama po natin ang Institutional Coordinator, ayan, ng Aurora Quezon Elementary School Scouting Unit. Good morning, Sir Peds. Morning, sir. Ayan, si Sir Peds po ay talagang super active po yan at alam niya ngayon na magkakaroon ng problema dahil nga po sa paparating na bagyo. Ano po masasabi niyo ngayon at natuloy sa kahit alam natin pare-pareho tayong kinakabahan sa investiture? So yun sir, masasabi ko po naging successful naman ang ating investiture and day camp na nangyari. Pinaghandaan namin ito ng ilang araw despite na may bagyo. And kinakabahan kami dahil di namin alam kung matutuloy o hindi. Pero pinagbigyan po tayo, nakita naman natin na magandang panahon. Kaya masaya po kami dahil marami din po ang umattend. Pero hindi po talaga kompleto. Hindi siya 100%. 100%, pero marami rin po talagang dumating. Nasa 50 plus din. Wow! Sir Peds, ano to? Paano yun, mga activities yun? Kinat nyo ba to? Or paano po ang ginawa niyo? Ang ginawa po namin, kinompress na lang po namin ang activity na dapat overnight. Okay. Kinompress namin para ma-accommodate lahat ng days. At hindi pa rin maiwan yung ibang base ng bata na kailangan sa advancements. Okay. So talagang kahit paano tinuloy nyo pa rin yung mga necessary activities. Yung mga kailangan po. Sir, tulad ngayon, ano pong activity ang gagawin nilang mga bata bago po magtapos? After po nito ay pupunta ulit sila sa mga base na hindi pa nila natapos. Then after, magkakaroon po sila ng team building activity. And then after noon, magkakaroon po tayo ng campfire. Yung campfire, kahit hindi na po ito gabi. Kahit hindi na po gabi dahil sa banta ng bagyo. Sir, ang balita ko, ang institusyon ninyo, ang pinakamalaking populasyon ng scouting dito sa Manila? Yes, totoo po yun sir. Lalo na po sa district namin, Aurora ang nauna. Okay. And then sa Manila din po. Talaga po, medyo, pag may activity po kami, medyo talagang
kailangan paghandaan Okay. para po maging maayos ang kalalabasan. Ayan, naku sir, naku maraming salamat. At ito po ang maganda sa inyo dahil talagang dahil sa inyong tapang, ayan, natuloy din ang investiture. Ayan. Sir, baka may gusto kang pasalamatan. Aba, pasalamatan po natin sila. Maraming salamat po sa aming institutional head na Sir Bobby Valdicañas na Ayan, pinayagan napakasipag. kami na maidaos ito in spite of the typhoon. Ayan. And then sa aming fellow scout executive, Sir Jeffrey Alitagtag, na nandito kanina. And then sa mga parent officers Correct. na sobrang naghanda Ang sarap ng food, pagkain. sa pagkain ng mga bata at pagkain po ng mga leaders na nandito. Maraming salamat po. Panunumpa sa katungkulan. Ako si nahinirang bilang ng BSP Parent Scout at Aurora A. Quezon Scouting Unit. Ay tintin nanunumpa ang buong buhusay at katapatan sa abot ng aking kakayahan. Ang mga tungkulin ng aking kasalukuyan katungkulan at iba pang pagkakaroon nito'y nakumpanan ko sa ilalim ng pangako at batas ng Boy Scout. Natunay at tatalima ko rito. Nakusa kong mapalikati ang pananagutan ito ng walang anumang pasubali o mangaring umiwas. Kasi ang matapak ng Diyos. Ang scout daw ay matapang. Ito ay isa sa punto ng batas ng scout. Ang scout ay kayang humarap sa anumang uri ng pagsubok. Ito ay ipinamalas ng barkadahang scouts ng Aurora A. Quezon Elementary School ng Manila Council at nagpasyang umukit ng isang makasaysayang pagtatalaga na mananatili sa puso ng karamihan at magiging testamento ng pagkakaisa at pananalig sa Diyos, kapwa at scouting. Sa pagkakaisa, isinadiwa ng mga liderato ng Aurora Quezon ang bayanihan na naging sandigan ng mga scout leaders, liderato ng unit, mga magulang, ilan pang volunteers at scouts sa kabila ng paparating na unos. Ang scouts ng Aurora Quezon ay matatapang. Okay, ngayon po ay kasama natin si Titus Loto. Ayan, siya po ang SPL o Senior Patrol Leader. Dito po yan sa Aurora Quezon Elementary School Scouting Unit. Good morning, sir. Good morning po, sir. Ayan, okay. Ano masasabi mo ngayon dito sa nagaganap na investiture dito sa inyong unit? Masaya po naman kasi buti naman po natuloy. Okay. At saka nalulungkot ako ng konti dahil alam po kasi ng iba na may banta ng bagyo. Kaya hindi sila nakarating. Opo. Pero meron talagang dumating na mga scouts para sa investiture. Opo, dun po talaga nagiging masaya. Oh. Kaso kahit one day lang po kami, Oo. at least makakasama ko lang mga ka-members ko sa Ayan, Aurora, sa oo. unit na to, Oo. yung mga kaibigan ko. Doon na po talaga nagiging masaya. So anong magiging activity niyo mamaya sa mga scout? Ang magiging activity po namin mamaya ay campfire at saka presentation ng yan at saka skit. Okay, may presentation. Kumbaga, tuloy pa rin yun. Opo. Kahit na sabihin natin na nakat ang activity dahil sa banta ng parating na bagyo. Opo. Ayan, ako, congratulations. Maraming salamat at sana ay ipagpatuloy mo pa ang iyong scouting at maging matagumpay ang pamumuno mo bilang SPL. Ayan, dito po yan sa Aurora Quezon Elementary School Scouting Unit. Thank you very much and good luck sa iyo. Ang aking pangako, mahalin ang Diyos at ang aking bayan. Maging masaluhin at mabuting bata. Sa tahanan at sa aman.
Okay, kasama naman po natin si Scout Briggs Tunson. Ayan, ASPL ng Patrol Agila. Good morning, good morning, good morning. Good morning po, sir. Okay, kahit ko konti lang ngayon ang sumama dito sa iyong investiture ay natuloy din. O ano masasabi mo ngayon? Masaya naman po. Okay. Masaya ka dahil natuloy. Opo. Ano bang ready na ba kayo sa mga activities na gagawin pa ngayong hapon? Opo. Excited na po kami, lalo na po sa rope. Sa rope, meron kayong, ano ba mga activities na sasalihan nyo ngayon? Mga base by base po. Okay, merong pero itinuloy pa rin ito kahit alam natin na medyo may hirapan dahil sa bagyo. Opo. Ayan, ano ba ang gusto mo pang mangyari bilang isang scout? Ano pang gusto mong gawin? Eagle Scout po. Maging Eagle Scout. Medyo malayo-layo pa ang iyong lalakbayin. Pero ang ganda ng pangalan mo, Eagle Patrol. Ayan, meron ba kayong kanta mamaya? Opo. Meron kayong yell? Opo, yell. Sige, mamaya ititingnan natin kung maganda ba ang kanilang yell at syempre ang kanilang presentation. Kalaban mo ang ilan pa mga patrol? Mga 10 po na patrol. 10 patrol. Kaya tingnan natin kung magniningning ang Patrol Agila. Ayan, ako, thank you very much. Maraming salamat at good luck. Ako'y nangangarap gagawin ang aking makakaya upang mahalin ang mabuti ay aking bayan. Gumawa ng mabuti araw-araw at sumunod sa batas ng Cub Scout. Ang batas ng Cub Scout. Ang Cub Scout ay sumusunod sa nakakatanda. Ang Cub Scout ay tumutulong sa pagsulong ng kawan. Ang Cub Scout ay sumasikap upang maging kapalit-pakinabang. Okay, ngayon naman ay kasama natin ang patrol leader ng Patrol Pugo na walang iba kundi si Scout Lucas. Scout Lucas at syempre ang assistant patrol leader na si Scout Jaimari. Ayan, si Scout Jaimari at syempre si Scout Lucas ay dalawa lamang sa maraming na-invest ngayong araw. Dito po yan sa Aurora Quezon Elementary School Scouting Unit. Good morning, gentlemen! Morning! Okay, ano masasabi mo at na-invest ka na bilang isang scout? Masaya po ako dahil po may mga magagawa po kami, may mga base by base po na activities. Masaya po ako sa pagiging Boy Scout at ang pangarap ko ay maging Senior Scout or Eagle Scout po. So magsi-Senior Scout ka tapos gusto mo maging Eagle Scout. Opo. Ayan, tama nga, malayo-layo pa ang iyong liliparin para ikaw ay maging Eagle Scout. O ikaw naman, sir, ano masasabi mo ngayong araw? Maganda po. Wala pong bagyo ngayon, maaraw. Pero one downside is mainit po ng electric fan. So naiinitan kayo. Yeah. Pero at least walang bagyo. Ano masasabi mo? Konti lang ang nakapunta dahil nga sa akala ng iba ay matutuloy ang super lakas na bagyo. Kasi po, maganda naman po kasi konti lang po kailangan ko po i-control. Pero mas masaya po ako ngayon kasi tuloy po yung camp. Okay. At sa campfire po, meron po akong gagawin na meron pong Pasabog.
ito ang apoy. Kasama ka ron. Woo! Kasama ka sa magsisindi ng, ng ilaw. Okay, ngayon po ay kasama natin ang super kagaling na mga leaders ng Aurora Quezon Elementary School Scouting Unit. Para po sa isang shout out! Shout out! Shout out! Shout out po sa mga taga-Isabela dyan! Mabuhay tayo lahat! Mga taga-Pangasinan! Sa mga taga-Eastern Samar! Shout out po sa taga-Tasang Cotabato! Taga-Bico! Shout out sa taga-Mindanao, Dipolo City! Shout out sa ating asawa! Okay na yun? Baka meron sa sunod, sir. Sa kapangyarihan, nagkatiwala sa Boy Scouts of the Philippines at bilang kinatawan ng purong guro ng paaralang ito, sisindihan ko ang kandilang simbolo ng diwa ng Scouting. Ang scout ay mapagkakatiwalaan. Ang scout ay nagsasabi ng katotohanan. Ang scout ay matapat. Ang scout ay matapat sa kanyang pamilya, mga kaibigan, mga pinuno sa society, sa paralan at sa bayan. Ang scout ay matulungin. Ang scout ay nakalina sa ibang tao. Nasisikap sa mga tuong sa iba na hindi nag... Ang scout ay magkakaibigan. Ang scout ay kaibigan na lahat. Inintuloy ng kapatid ang kanyang mga kapwa scout. Ang scout ay magalang. Ang scout ay magalang sa pinunay. Alam mo ng gulang niya kung kayo sabi. Alam niya ang mag-isip ng ugali ay galing sa mga pagkakasagda ng mga tao. At mabait, pag nakaunawa mo ang hinaan at pagiging mabait, tinuturo ng iba dahil ang pagturo ng iba. Ang scout ay masunurin. Ang scout ay sumusunod sa nagtutulong ng kanyang pamilya, paralan at tipo. Sumusunod siya sa batas ng kanyang pamayanan at bayan. Ang scout ay masaya. Ang scout ay nagsisikap tumingin sa mga liwalas na bahagi ng buhay. Scout ay magbibig. Scout ay gumagawa upang sanyaman ng sarili upang makatulong sa iba. May pagsapan ng mga pangangalaman na gamit ang scout na sinabi. Sinasya sa pagkakang ng pangawa at pagkakaliwan. Ang scout ay matapang. Ang scout ay malakas ang loob na umaharap sa panganib. Kahit may taglay siyang pangamba, siya ay nannindigan sa may nakalang tama at matuwid. Ang scout ay malinis. Ang scout pinapanatiling malinis sa kanyang katawan at kaisipan. Siya ay sumasama sa mga taong may ganito rin ng pagtulong. Tumutulong siya sa pagpapanatiling malinis sa kanyang tahanan at pamilya. Ang scout ay mga Diyos. Ang scout ay napatawag sa Diyos. Tinutupad niya ang mga sinuin sa kanyang pananampalataya. Ginigala niya pananampalataya. Tunay na scout at nangangako sa kanyang mabuhay ayon sa batas na ito. Ulitin ko, tinatanggap pa ninyo. Lakas na muli, tinatanggap na pa ninyo. Ang mga scout ay susunod ayon sa isang panuntunan. Ito ang panuntunan ng scout. Nilalarawan ito ang tatlong tungkulin ng isang scout. Ang tungkulin sa Diyos, ang tungkulin sa kapwa, at tungkulin sa sarili. Sa kanyang mga kanamal, ang gagawin mo ang ibang pamamayan upang tumulong sa aming pagkuling sa Diyos sa aming bayan. Ang pagkuling ng Pilipinas. At sa Diyos sa batas ng kawalan sa lahat ng pagkakataon. Kaya yung mga kasama ko, hindi sinisika na nangangakasal. Ulitin ko, ng malakas, tinatanggap ba ninyo upang sa buhay ang mga pangako nito? Very good. Nalulungkot ako sa inyong malayang pagtanggap sa panunumpa ng batas ng scout. Tayo'y nagsisimula sa mamunting liwanag ng isang kandila. Ngayon, sa liwanag ng kandilang ito, ay makikita natin ang bawat isa ngayon tunay na ang espiritu ng scouting ay nagbibigay sa ating ang liwanag sa ating
Pangako ng katapatan. Ako ay nangangakong gagawin ang buong makakaya upang ihanda ang aking sarili sa paglilingkod sa Diyos, sa aking bayan, at sa kapwa. Gagawin kong pamantayan ng aking buhay ang panunumpa ng batas ng Scout. Pangalaman naman, alam ko yung mga kailangan upang tumulong sa aking pagulong sa Diyos at sa aking bayan, ang Republika ng Pilipinas at ang mundo sa kasmas ko. Tumulong sa ibang tao sa dagang pagkakataon. Panaliling malinis ang aking katawan. Malinis ang aking katawan. Hindi ka ang isipan at marangalangasan. Ang Scout ay makapagtitiwalaan, katapat, matulungin, mapagkaibigan, magalang, mabait, sunurin, masaya, matagid, matapang, malinis, mga Diyos. Shoutout kay Sara Astria Montana. And shoutout kay Sir Nixon. Sir, cameraman mo, sir. Shoutout kay SS Real Makin! Shoutout kay Queen Venice! Shoutout sa nanay at tatay ko. Nasa na yung bagyo? Sabi niyo ba bagyo? Shoutout kay ATL Wayne Cangas, sir. Ang Pasig City Council. Ang Pasig City Council! Tulad nga ng inaasahan ay muling nagtipon-tipon ang mga Boy Scouts sapagkat dumating na ang takdang oras. Ang pinakahihintay ng lahat, ang kaluluwa ng camping, ang Grand Campfire. Habang tumatakbo ang oras, habang dumidilim ang paligid, ay nagsipaghanda na ang lahat para sa campfire. Ang huling gawain sa pagdaraos ng investiture at ng day camp ng barkadahang Scouts ng Aurora. Dito ay magpapakitang gilas ang mga Scouts sa kanilang kakayanan at dito ay muli nilang tatahakin ang espiritu ng pagkakaisa at ng paniniwala sa kanilang sarili.
kalatas ng sigaang ito. Tanggapin niyo po. Magaling, mahusay, ipagpatuloy. Isuot niyo po ang sablay na ito bilang tanda ng iyong kaalaman at karunungan bilang pinuno ng kampungan ito. Tanggapin mo ang bastong ito. Gabay sa iyong paglalakbay bilang pinuno sa kampungan ito. Landasin mo ang tuwid at maliwanag na daan. Tanggapin mo ang koronang ito na sumasagisag sa kagitingan ng isang pinuno. Isuot mo ito ng may pagmamalaki na sumisimbolo sa kadalisayan ng iyong puso at kasihan ng Panginoon ang iyong mga magagandang gawin. Madilim na gabi, may liwanag na mababanaan ang sanlibutan. Diyos ng Hilaga! Bigyan mo ko ng apoy! Oo, ang apoy! Ibibigay ko to sa iyo kung mababanggit mo ang Scout Oath and Law. Scout Oath and Law, on my honor, I will do my best, do my duty, to guard my country, the Republic of the Philippines, and to obey Scout Law. To help other people at all times, to keep myself physically strong, mentally awake, and morally straight. A Scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, please, reverent. Dahil napatunayan ko, ikaw ay isang Boy Scout, ibibigay ko sa iyo ang apoy! Sinindihan na nga ang mga siga na magiging tanglaw ng mga scout sa campfire. At bagamat maraming ang mga scouts ang hindi nakarating dahil na rin sa banta ng paparating na bagyo, nagkaisa ang mga pinuno ng bawat patrol na ituloy ang kanilang presentasyon kahit kulang ang kanilang miyembro. Ito ay pagpapakita ng tapang at determinasyon na maitaguyod ang kanilang patrol at maisakatuparan ang isang motto, ang laging handa. At dahil dito ay naging mas makulay at makasaysayan ang 2025 investiture ng Aurora A. Quezon Elementary School Scouting Unit. Ito ay mananatili sa alaala at makaisipan ng mga scouts na siya nilang babaunin sa mga susunod pa nilang mga gawain sa scouting. Dito na, alam
nagmana sa isang liblib at parong-parong na bahay. Sa kabila ng kahirapan, malakas ang kanyang determinasyon na makapagtatapos sa pag-aaral. Pagdating ng panahon ng kolehiyo, siya ay namasukan bilang working student, nagtatrabaho bilang janitor, tuwing araw, nagtatrabaho, at tuwing gabi naman ay pumasok sa pag-aaral. Sa loob ng 4 hanggang 5 taon, ay nakapagtapos siya sa kursong edukasyon. Si Marco ay nakipagsapalaran sa Metro Manila. Sa kabila ng kahirapan, pinagpatuloy niya ang pag-aaral at pagtrabaho bilang isang guro. Si Marco nung bata pa ay isang Boy Scout at active member sa paaralang kanyang pinapasukan. Ang kanilang leader na si Noong Santos ay nagtuturo ng kasanayan at mga values bilang isang Boy Scout. Nalandala ni Marco ang mga kasanayan nito at mga aral na tinuro ni Noong Santos. Isang panahon, ngunit siya ay nag-aaral dito sa Manila at nagtatrabaho, nagpatuloy siya ng kanyang pag-aaral ng kanyang basiran. Napakalakas ang bagyo at sa kanyang lakas na loob, siya ay lumusong sa ibaha na halos patay kauna ang langit ng baha. Nakita niya ang isang matanda na bumabang doon sa baha. Nagmamadali si Marco na tulungan ng matandang ito. Kinukutok niya at kinasakay siya ng isang sidecar at dinala niya sa ospital. Pagdating sa ospital, dali-dali tumulong ang mga staff ng mga nurses at mga doktor na itigil ang buhay. Sa kabilang palad, hindi alam ni Marco ang kanyang tinulungan, kumanang pa rin ang matanda. At least nakatulungan si Marco na dalhin ang matandang ito at biktima ng baha. Tila nga sa isang iglap ay nairaos ng matiwasay ng Aurora A. Quezon Elementary School Scouting Unit ang isang makasaysayang pagtatalaga. Dahil sa kanilang determinasyon, nagwagi ang dakilang layunin. Patuloy na iikot ang mundo ng scouting. Maraming istorya ng kabayanihan ang madadagdag sa makulay na kasaysayan ng kapatiran. Isa na nga rito ay ang investiture ng barkadahang scout ng Aurora. Nawa ang pagpapala ng dakilang iglumay ay sumahati nawa hanggang sa muling pagkikita. Pepe!
Ang mga bayani daw ay hindi ipinanganganak. Sila ay nahuhubog ng kanilang kapaligiran. Sila ay natututo sa kanilang mga karanasan at sa mga impluensya at inspirasyon na bumubuhay sa kanilang mga adhikain na makatulong sa kanilang kapwa. Maraming mga bayani sa scouting, mga kabataang nagbibigay ng panahon para magserbisyo sa komunidad, sa kanilang pamilya, sa sarili at higit sa lahat sa Diyos. Ang ilan sa kanila ay nagbubuwis pa nga ng buhay upang mabuhay ang ilan. Subalit, sa likod ng mga bayaning ito ay may mga bayani pang mga walang pangalan, mga walang mukha, hindi nagyayabang ng kanilang mga ginagawa. Sila ay nagtuturo at nagiging magulang at guro ng hindi nila mga sariling anak. Sapagkat para sa kanila ay tungkulin nilang humubog ng mga bayani at sapat nang makitang ang kanilang mga pinagpaguran ay nagbubunga ng mga kabayanihan. Sila ay tinaguriang Scoutmaster, mga bayaning limot at walang pangalan. Ang mga Scoutmasters o Scout Leaders ng Aurora A. Quezon sa pamumuno ng kanilang mga liderato ay mga bayaning nagtatago sa likod ng neckerchief. Sila ay nagtuturo, sila ay nakikipaglaro sa kanilang mga scouts, nakikipagmarcha, nakikipagkantahan, nakikitawa at sabay na natututo habang inaalalayan ang mga kabataan sa pagtahak sa matuwid na landas ng buhay. Sila ay mga anino lamang na hindi napapansin sapagkat mas nais nilang linangin ang mga kabataan para maging bayani ng bayan ng tahimik lamang, ngayon at magpakailanman. Saludo po ang Nixon TV sa mga gurong may lahing Aurora A. Quezon. Sir Agustin P. Baldegranias, and to award, of course, we have Ma'am Lorraine in the Santos. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Okay, ngayon po ay kasama naman natin ang super gagaling, super gagwapings na mga scouts ng Aurora Quezon Elementary School Scouting Unit para po sa isang shout out! Shout out! Shout